Ang tanga-tanga mo talaga! Hampas lupa ka na nga! Wala ka pang pakinabang dito sa bahay ko! Pasensya na po, Mama. Lilinisin ko na po agad. Hindi ko po sinasadya. Huwag mo akong matawag-tawag na mama! Walang lugar ang isang basurang katulad mo sa marangal na pamilyang ito! Mabilis na lumuhod si Lucy para pulutin ang mga bubog. Sadyang hinawakan niya ng mahigpit ang isang matulis na piraso. Bumaon ito sa kanyang daliri at dahan-dahang umagos ang dugo. Sa ilalim ng kanyang nakatabing na buhok, walang bakas ng takot o ng sakit sa kanyang mga mata. Siya si Agent Phoenix ng National Security Intelligence. Ngunit sa loob ng 3 buwan, ang papel niya ay maging si Lucy, ang mahina at sunod-sunurang asawa ni Derek. Tingnan mo yung kamay mo. Napaka-clumsy. Kung si Beatrice lang sana ang pinakasalan ng anak ko, hindi lang lalago ang mga hotel namin, kundi magkakaroon pa ako ng manugang na may class. Speaking of Beatrice, tumatawag siya. Oh, Beatrice, darling. Yes, nabanggit ko nga kay Derek ang tungkol sa darating na gala para sa birthday ko. Inaasahan ko ang pagdating mo, ha? Alam mo namang, ikaw lang ang gusto kong makatabi sa VIP table. Habang abala si Matilda sa pakikipag-usap sa telepono, mabilis na lumapit ang matandang katulong na si Turing na may dalang basahan at first aid kit. Ay nako, Lucy, ako na yan. Baka mas lalo ka pang mapag-initan ni Madam. Ayos lang po, Ate Turing. Konting gasgas lang po ito. Malupit talaga yan si Madam. Kaya hanggat maaari, huwag kang gagawa ng pagkakamali. Naiintindihan ko po. Sisikapin ko, Ate Turing. Abay oo, napakasamang tao ni Madam kapag nagalit. Salamat po. Tatandaan ko po yan. Narinig ang tunog ng pagdating ng sasakyan sa labas ng mansyon. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at pumasok si Derek. Bit-bit ang kanyang portfolio bag. Mukha siyang pagod mula sa kanyang trabaho bilang arkitekto. Nang makita niya ang mga bubog sa sahig at ang nagdudugong kamay ni Lucy, agad siyang sumugod at lumuhod sa tabi nito. Lucy, anong nangyari sa kamay mo? Bakit nagdudugo yan? Wala ito. Nadulas lang ang plorera sa kamay ko habang pinupunasan ko. Kasalanan ko, hindi ako nag-iingat. Ibinaba ni Matilda ang kanyang telepono at lumapit sa dalawa na may nakataas na kilay at naka-cross arms. Ayan, Derek. Tingnan mo ang napangasawa mo. Napakatanga. Pagdating mo sa bahay, yan na galang sasalubong sa'yo. Isang clumsy na hampas lupa. Ma, pakiusap naman. Mag-asawa na kami ni Lucy. Aksidente lang naman ang nangyari. At saka, pagod ako galing sa site. Aba, Derek, sinisigawan mo na ba ako ngayon? Dahil sa babaeng yan? Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagpalaki sa'yo nung mamatay ang papa mo? Ang puso ko. Sumasakit ang dibdib ko. Ma, please, kumalma ka. Hindi ko sinasadyang magtaas ng boses. Pasensya na po. Kung ganun, sabihin mo sa asawa mo na ayusin ang kilos niya. Maglinis ka nga ng kusina at ihanda mo ang hapunan, Lucy. At siguraduhin mo hindi mapait ang lulutuin mo. Kundi sa kwarto ng mga katulong ka, matutulog ngayon. Opo, gagawin ko na po. Tumayo si Lucy at bitbit ang mga basag na kristal patungo sa kusina. Naramdaman niya ang palihim na pagpiga ni Derek sa kanyang siko habang dumadaan siya, ngunit hindi niya na ito nilingon pa. Nang sumapit ang gabi, tahimik ang buong mansyon. Si Lucy nakahiga sa maliit na silid sa tabi ng kusina. Ang kanyang daliri ay may benda na. Biglang bumukas ng dahan-dahan ang pinto at pumasok si Derek. May dalang baso ng gatas at ointment. Lucy, gising ka pa ba? Nagdala ako ng gamot para sa sugat mo. Salamat. Pero hindi mo na kailangan bumaba rito.
Baka makita ka ng mama mo at magalit na naman siya sa akin. Pasensya ka na kay mama. Alam mo naman, matanda na siya at may sakit sa puso. Kailangan ko lang siyang intindihin. Pero pangako, kapag natapos na ang malaking proyekto sa opisina, kukuha na tayo ng sariling kondo. Ayos lang. Kaya ko naman to. Maraming salamat sa pag-intindi. Sige na, matulog ka na sa taas. Baka magising si mama. Lumabas si Derek sa silid at isinarang pinto. Matagal na nakatingin si Lucy sa pinto. Nasa isip niya ay ang unang hakbang sa misyon ay malapit nang magsimula. Pero alam niyang marami pa siyang titiisin sa kamay ni Matilda. 12:00 ng tanghali, tirik na tirik ang araw sa gitna ng malawak na hardin ng mansyon Monte Claro. Walang hangin na umiihip at ang init ng semento ay tila natutunaw sa talampakan. Nakaupo si Matilda sa ilalim ng lilim ng isang malaking payong sa patio. May hawak na baso ng iced tea na may yelo habang nagpapaypay. Lucy, bilisan mo naman ang pagkilos dyan. Ang dami pang ligaw na damo sa tabi ng mga rosas. At huwag mo gamitan ng gunting. Budutin mo gamit ang kamay para hindi agad tumubo ulit. Opo, mama. Tatapusin ko lang po itong bahagi na ito. Aba, sumasagot ka pa? At huwag kang gumamit ng guantes. Baka masira ang mga mamahaling halaman ko sa kaartihan mo. Mula sa gilid ng garahe, dahan-dahang lumapit ang security guard na si Jose. May dalang plastic cup ng malamig na tubig para kay Lucy. Ma'am Lucy, uminom muna kayo ng tubig. Sobrang init ng panahon ngayon. Baka himatayin kayo. Salamat, Jose. Huwag ka masyadong lumapit. Baka makita ka ni mama at mapag-initan ka rin. Napakalupit talaga ng matandang yan. Kahit nga sa aming mga gwardya, walang patawad. Kung hindi lang dahil sa malaking sweldo, matagal na akong umalis dito. Sa bagay. Pero mukhang mas marami kayong trabaho kapag gabi, di ba? Napansin ko kasi nung isang gabi, parang may mga dumediretso sa likod ng bahay. Yun ba? Oo, tuwing Martes at Huwebes ng gabi. May mga VIP guest kasi, si Madam. Sinasabihan kami na patayin ang mga kamera sa may gate 2 at sa gilid ng study room mula 12:00 hanggang 3:00 ng madaling araw. Bawal din kaming umalig doon. Ganun ba? Mahirap nga yan kapag may nagnakaw. Pero sige. Jose, salamat ulit sa tubig ah. Babalik na ako sa pagbubunot. Sige po ma'am, mag-ingat po kayo. Nagpatuloy si Lucy sa pagbubunot ng damo. Habang ginagawa ito, maingat niyang tinitingnan ang anggulo ng mga kamera sa paligid ng mansyon. Sa loob ng 3 buwan, halos kabisado niya na ang bawat sulok. Ngunit ang impormasyong ibinigay ni Jose ang nagkumpirma sa kanyang hinala tungkol sa blind spot protocol ng pamilya Monteclaro. Nang matapos ang 1 oras, narinig ang pagtunog ng gate. Bumukas ito at pumasok ang sasakyan ni Derek. Lumabas siya mula rito at agad na napansin si Lucy na namumutla at basa ng pawis sa gitna ng hardin. Lucy! Diyos ko, anong ginagawa mo rito? Sa ilalim ng ganitong kainit na araw? Bakit ka nagbubunot ng damo? Ayos lang ako. Inutusan kasi ako ng mama mo na linisin itong bahaging to. Para daw sa darating na birthday party niya. Hindi naman dito gaganapin ang selebrasyon. Ma! Ano ba naman ito? Bakit mo pinagtatrabaho si Lucy? Sa ilalim ng tirik na araw. May mga hardinero naman tayo na binabayaran. Aba, Derek, huwag mo akong sigawan sa sarili kong pamamahay. Tinuturuan ko lang ang asawa mo na maging kapaki-pakinabang. Walang alam gawin ang babaeng yan kundi sumipsip sa pera mo. At saka siya naman ang nagboluntaryo na tumulong. Hindi siya nagboluntaryo, ma. Tingnan mo ang balat niya. Pulang-pula na. Baka magkasakit siya. Asawa ko siya. Hindi katulong. Derek, ang dibdib ko, sumasakit ang puso ko. Ganito mo ba ako tatratuhin dahil lang sa babaeng yan? Tinataasan mo ako ng boses, gayong alam mong may sakit ako? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa kumpanya mo? Ma, pakiusap. Huwag kang magalit. Hindi ko naman gustong sumigaw. Nag-aalala lang ako kay Lucy. Kung
nag-aalala ka, sabihin mo sa kanya na pumasok sa loob at huwag mag-inarte. At ikaw naman, Derek, dumaan ka sa opisina ko mamaya. Pipirmahan ko na ang hiling mong pondo para sa construction firm mo. Salamat, ma. Pasensya na po talaga. Inakay na ni Derek si Matilda papasok sa loob ng bahay. Si Lucy naman ay tahimik na kinuha ang kanyang mga gamit sa hardin. May pilit na ngiti sa labi habang pinagmamasdan ang dalawa. Ang bawat pang-aapi ay karagdagang motibasyon para sa kanya upang tapusin ang misyong ito nang mabilis at walang awa. Ang galing mong umarte, Matilda. Mas bagay sa'yong maging actress kaysa leader ng sindikato. Pero sige, mag-enjoy ka muna sa kapangyarihan mo ngayon. Malapit na ang araw ng paniningil. Isang hapon, nakaupo si Matilda kasama ang kanyang paboritong bisita. Si Beatrice, ang maganda at mayamang manugang na pilit niyang ipinakakasal kay Derek. Si Lucy naman ay tahimik na nagsisilbi ng tsaa. Dako, Beatrice, darling. Kung alam mo lang kung gaano kasakit sa ulo ang magkaroon ng manugang na walang pinag-aralan. Kulang na lang ay sunugin ko ang mga lumang damit na dinala niya rito dahil amoy squatter talaga ang tela. Tita Matilda, hindi ko talaga maintindihan kung bakit nagtiis si Derek sa babaeng yan. Napakaraming disenteng babae sa paligid na may class. I mean, look at her. Ni hindi nga marunong maglakad ng maayos habang may bit-bit na tray. Ito na po ang tiyaan niyo, Mama, Miss Beatrice. Bagong pakulo po ang tubig para mas masarap po yung lasa. Ipatong mo dyan sa lamesa at dahan-dahan ka. Baka mabasag mo na naman ang mamahaling tasa ko tulad ng ginawa mo sa florera noong isang araw. Hampas lupa ka talaga. Wala ka nang naitulong. Nagdadala ka pa nagmalas. Tita, parang medyo matabang ang timpla ng tiyan niya. Siguro naman, kahit sa pinanggalingan niyang squatter ay may tsaa silang iniinom? O baka kape lang na 3-in-1 ang alam niyang ihanda para sa asawa niya. Darling, huwag mo nang asahan yan. Baka nga, tubig kanal na may konting asukal ang nakasanayan yan bago pumasok sa buhay ng anak ko. Ha? Pasensya na po, Miss Beatrice. Kung hindi po naaayon sa panlasa niyo, magtitimpla na lang po ako ulit. Huwag na. Baka malason pa ako kapag pinakialaman mo uli yan. Tita Matilda, nasa na pala yung sinasabi mong diamond ring na binili mo sa Paris? Sobrang excited na ako makita yung disenyo nun. Oo nga pala. Ang 2 milyong pisong singsing na may napakabihirang kulay ng pink diamond. Sandali lang, darling. Kukunin ko lang sa vanity table ko sa aking kwarto sa itaas. Gusto kong makita mo kung gaano yun kakinang sa ilalim ng araw. Sige po, tita. Ihintayin ko kayo rito habang pinapanood ko itong tagapagsilbi mo. Umakyat si Matilda sa hagdan habang kumakaway pa kay Beatrice. Si Lucy naman ay nananatiling nakatayo sa gilid ng mesa. Naghihintay ng utos habang hawak ang tray. Lucy, right? 3 buwan ka ng kasal kay Derek. Pero bakit parang mas mukha ka pang katulong kaysa asawa? Hindi ka ba nahihiya kapag may mga bisitang pumupunta rito at nakikita kang ganyan? Ang mahalaga po ay mahal ko si Derek, Miss Beatrice. At mahal niya rin ako. Mahal? Ay, patawarin mo ako, Lucy, pero sa mundong ginagalawan natin, walang silbi ang pag-ibig kung wala kang pera o class. Kapag bumagsak ang kumpanya ni Derek dahil hindi pinirmahan ni Tita Matilda ang pondo, sa tingin mo ba ay mananatili siyang masaya sa piling ng isang tulad mo na walang maitulong? Bago pa makasagot si Lucy, biglang narinig ang isang matinding sigaw mula sa itaas ng mansyon. Nagmula ito sa silid ni Matilda. Nasaan ang singsing ko? Ang 2 milyong pisong diamond ring ko na binili ko pa sa Paris! Nawawala sa ibabaw ng aking vanity table. Sino ang pumasok sa kwarto ko?
Tita Matilda, ano pong nangyari? Bakit kayo sumisigaw dyan? Nawawala. Nawawala ang diamond ring ko. At walang ibang pumasok sa kwarto ko ngayong umaga kundi ang tagalinis. At ikaw ang huling nakita kong malapit sa hagdan kanina habang nagwawalis. Hampas lupa ka! Magnanakaw ka rin pala! Wala po akong kinukuha, Mama. Naglinis lang po ako sa pasilyo, pero hindi po ako pumasok sa kwarto niyo. Huwag mo akong mamama! Kapkapan niyo yan! Lahat ng sulok sa katawan niya, tingnan niyo! Turing, halika rito! At kung ayaw niyang aminin, kalad ka rin ninyo sa labas! Nako Madam Matilda, baka naman po nagkamali lang kayo ng lagay ng singsing nyo kahapon. Gagawin mo ba ang utos ko? O gusto mong mawala ng trabaho ngayong araw din? Kapkapan niyo siya! Napilitang lumuhod si Lucy sa sahig habang pilit siyang kinakapkapan ng dalawang katulong sa ilalim ng utos ni Matilda. Walang nakitang singsing sa kanyang katawan. Mas lalong uminit ang ulo ni Matilda nang makitang wala sa bulsa ni Lucy ang alahas. Tita, kung wala sa katawan niya, baka itinago na niya sa kwarto niya. Tama ka, Beatrice. Napakatalino mo. Siguradong itinago mo yan sa kwarto mo. Sumunod kayo sa akin! Sumugod si Matilda patungo sa maliit na silid ni Lucy sa tabi ng kusina. Walang habas niyang itinapon ang maliit na kabinet, hinilang manipis na foam, at isinabog ang lahat ng damit ni Lucy sa sahig. Nagkalat ang mga gamit habang pinapanood siya ni Lucy na nakatayo lamang sa may pintuan. Biglang nahulog mula sa isang lumang bag ang isang maliit, kupas at simpleng pilak na lakit. Mabilis itong pinulot ni Matilda mula sa sahig. Ano ito? Isang basurang alahas? Dito mo ba itinago ang singsing ko, Lucy? Ibalik niyo po sa akin yan. Sa yumaong ina ko po yan. Yan na lang po ang natitirang alaala ko sa kanya. Aha! Sa nanay mong patay na. Kaya naman pala mukhang basura. Bagay lang ito sa'yo. Dahil pareho kayong galing sa dumi. Ang isang katulong na pumatol sa mayaman, siguradong ganyan din ang nanay mo nung nabubuhay pa. Sa isang mabilis na pagkilos, itinapon ni Matilda ang lakit sa sahig at walang away itong tinapakan gamit ang matulis na takong ng kanyang sapatos. Narinig ang tunog ng nabasag na salamin sa loob ng lakit at nayurak ang maliit na larawan ng ina ni Lucy na nasa loob nito. Ay, Diyos ko! Bagay lang sa basura ang mabasag. At huwag mo akong tingnan ng ganyan, Lucy. Isang basura ang nanay mo. At mas basura ka! Dahan-dahang tumingin si Lucy sa kanyang lakit na ngayon ay wasak na sa sahig. May kung anong lamig na biglang bumalot sa buong silid. Nang iangat ni Lucy ang kanyang tingin patungo kay Matilda, wala nang umiiyak at mahinang Lucy. Ang kanyang mga mata ay naging kasing talas ng punyal, malamig at may dalang nakakapangilabot na banta ng kamatayan. Tita, bakit ganyan siya tumingin ngayon? Parang siyang papatay ng tao. Sana hindi mo yan ginawa, Matilda. Ano? Sasagot ka pa? Anong tinitingin mo dyan? Mukha kang papatay ng tao. Huwag po kayong mag-alala, Mama. Malapit na po akong matapos dito. At sisiguraduhin kong sa oras na matapos ako, maaalala niyo ang araw na to. Tumabi ka dyan at linisin mo ang kalat na ito. Napakawalang galang mo! Mabilis na lumabas si Matilda at Beatrice sa silid habang hawak ang dibdib na tila ba nakaharap sila ng totoong predator. Sa loob ng silid, dahan-dahang pinulot ni Lucy ang kanyang wasak na lakit. Hinaplos niyang nasirang larawan ng kanyang ina. Tapos na ang pagpapanggap. Oras na para tapusin ang misyong to. Sa kalagitnaan ng gabi, tahimik na ang buong mansyon Monteclaro. Habang ang lahat ay natutulog, si Lucy ay gising sa kanyang maliit na silid. Mula sa ilalim ng kanyang higaan, inilabas niya ang isang maliit na high-tech satellite communicator upang makipag-ugnayan sa secure line ng National Security Intelligence. Control,
Nakapasok na ako sa frequency ng study room ni Matilda na itanim ko ang lihim na mic sa ilalim ng desk. Mag-ingat ka, Phoenix. May balita kami mula sa port. Nagkakagulo ng Red Dragon Syndicate dahil naharang ng customs ang 3 container ng kontrabando kahapon. Mainit ang ulo ng mastermind. Kaya pala ganun na lang ang reaksyon ni Matilda kanina sa bahay. Parang sasabog ng dibdib niya sa galit. Hindi lang dahil sa nawawalang singsing o sa nasira kong lakit. Mukhang gigil na gigil siya sa pagbagsak ng transaksyon niya. May lead ka na ba sa ledger ng sindikato? Nasa likod ng painting sa study room. Nakatago sa biometric safe. Kailangan ko pa ng fingerprint at passcode niya para mabuksan yon nang walang alarma. Pero sa ngayon, mas malaking problema. Ramdam kong may kakaiba siyang balak laban sa akin. Anong ibig mong sabihin? Nakita niya ang tunay na tingin ko kanina nang tapakan niya ang lakit ng nanay ko. Saglit na nawala ang disguise ko bilang Lucy. Natakot siya sa akin. At ang isang tulad ni Matilda, kapag natatakot, pumapatay. Hindi siya mapapakali habang nakikita akong buhay sa loob ng bahay na to. Kung ganun, kailangan ka na naming i-pull out dyan. Masyado nang mapanganib ang sitwasyon mo. Hindi ka naligtas sa mansyon na yan kung nakakahalata na siya. Negative. 3 buwan ko itong pinagtrabahuhan sa ilalim ng pang-aapi niya. Ngayong malapit na ang birthday party niya, doon gaganapin ang pinakamalaking transaksyon ng mga bagong kargamento. Ito na ang nag-iisang pagkakataon para mahuli ang buong Red Dragon sa iisang lambat. Hindi ako alis hanggat hindi ko natatapos ang misyon na to. Alam kong hindi ka na mapipigilan kapag nagdesisyon ka na. Basta, siguraduhin mong alerto ka sa bawat galaw mo sa bahay na yan. Magpapadala ako ng backup team na magmamanman sa labas ng subdivision ninyo. Salamat, Control. Phoenix out. Pinatay ni Lucy ang device at isinuot ang high-tech earpiece na nakakonekta sa audio transmitter na itinanim niya sa ilalim ng study room ni Matilda. Maya-maya pa, narinig niyang tunog ng pagbukas ng pinto sa itaas. Pumasok ang kanang kamay ni Matilda na si Hector. Hector, kanina ko pa tinatawagan ng linya mo. Bakit ngayon ka lang sumagot? Pasensya ka na, madam. Inayos ko lang ang seguridad ng daungan. Medyo humigpit ang inspeksyon ng mga ahente ngayon dahil sa nangyaring raid sa port. Ano po ba ang nangyari at mukhang balisa kayo? Oo, ang babae yan. Si Lucy. May kakaiba sa kanya ngayon, Hector. Si Lucy, ang asawa ni Derek. Ang hampas lupang galing sa squatter na pinagtsatsagaan niyo rito. Oo, siya nga. Kanina, tinapakan ko ang lakit niya. Tumingin siya sa akin. Hindi yung tingin ng isang mahina, duwag at takot na katulong. Hector, ibag-iba ang presensya niya kanina. Napakalamig ng mga mata niya. Parang mata ng isang mamamatay tao na handang pumatay sa isang kisap mata. Pakiramdam ko nga, mabilis niyang mababali ang leeg ko kung hindi lang ako nakalayo agad sa kanya. Baka naman, guni-guni niyo lang yon. Madam, masyado lang kayong stress sa negosyo nitong nakaraang araw dahil sa kargamento natin. Isang mahinang babae lang yon. Kung gusto nyo, palayasin na lang natin siya. Bukas na bukas din. Hindi ganon kadali yun. Matigas ang ulo ni Derek pagdating sa kanya. Kapag pinalayas ko ang babaeng yan nang walang sapat na dahilan, baka magwala ang anak ko at tuluyang iwan ng kumpanya. Kailangan ko siyang hawakan sa leeg dahil kailangan ko ang perma niya para sa transaksyon sa bangko para sa bagong delivery ng Red Dragon. Kung ganon, ano po ang plano ninyo? Ayaw ko nang makitang pagmumukha niya sa kaarawan ko. At ayaw ko nang magkaroon ng kahit anong mitsa ng maglalantad sa mga ginagawa natin dito. Hector, gamitin mo ang huling barahan natin. Ang huling barahan natin? Madam, sigurado ho ba kayo? Masyadong malaki ang singil ng taong yon. Para sa isang simpleng babae lang at napakalinis niyang magtrabaho. Walang matitirang bakas kahit kailan. Kahit magkano, babayaran ko. 5 milyon? 10 milyon? Ibigay mo sa kanya. Siguraduhin mo lang na hindi na siya aabot sa aking karawan. Gusto ko, bago mag-alas 8 ng gabi ng party, patay na ang babae yan. Gumawa kayo ng paraan para lumabas siya ng mansyon at doon ninyo tapusin. Ayaw kong madumihan ang bahay ko ng dugo ng isang basura. Masusunod, madam. Sisimulan ko na ang pag-contact sa kanya ngayon din. Sisiguraduhin ko na malinis ang pagkakagawa nito at walang idadamay na iba. Mabuti pa nga.
At siguraduhin mong walang makakaalam nito. Lalo na si Derek. Kapag nalaman ng anak ko na may kinalaman ako sa pagkawala ng asawa niya, baka tuluyan siyang lumayo sa akin at hindi na sumunod sa mga utos ko. Makakaasa kayo, madam. Lilitaw na parang isang karaniwang aksidente o simpleng nakawan ang mangyayari sa daan. Narinig ni Lucy ang pag-click ng pinto habang lumabas si Hector sa study room. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang earpiece at may tipid na ngiting sumilay sa kanyang labi sa dilim. Huling baraha. Isang profesional na hitman. Mukhang mas magiging masaya ang kaarawan mo kesa sa inaasahan mo, Matilda. Tingnan natin kung sino ang huling tatawa. Habang nag-aayos si Lucy ng kanyang mga gamit, biglang bumukas ng dahan-dahan ang pinto sa kanyang maliit na silid. Pumasok si Derek na halatang galing sa trabaho. Magulo ang suot na polo at malalim ang eye bags sa matinding stress ng buhay. Lucy, gising ka pa pala. Pasensya na kung ngayon lang ako nakauwi galing sa site. Ayos lang, Derek. Alam ko namang abala ka sa construction firm mo para sa mga proyekto natin. Kumain ka na ba? Gusto mo ipaghanda kita ng mainit na sabaw? Wag na, Lucy. Busog pa ako. Gusto lang naman kitang mayakap ng ganito. Pagod na ako sa opisina. Tapos pag uwi ko rito, nalaman ko pa kay Ate Turing ang nangyari kanina tungkol sa lakit ng nanay mo na sinira ni Mama. Nabanggit pala ni Ate Turing. Huwag mo nang isipin yun, Derek. Isang lumang lakit lamang yun. Naiintindihan ko naman ang mama mo. Sadyang mainit lang ang ulo niya kanina, kaya nagawa niya yun. Hindi, Lucy. Hindi tama ang ginawa ni Mama sa'yo. Sobra na siya. Gusto ko siyang harapin at sumigaw sa kanya kanina. Pero kapag ginagawa ko yun, alam kong babawiin niya ang pondo para sa kumpanya ko. Babagsak ang pangarap ko. Lucy, mawawalan tayo ng pera at kinabukasan. Naiintindihan ko, Derek. Okay na ako. Tanggap ko na. Bakit sobrang haba ng pasensya mo? Nahihiya na ako lalo sa'yo sa mga ginagawa ni Mama. Alam kong hindi tama, pero hindi ko siya masuway. Pasensya na talaga, Lucy. Babawi ako balang araw. Promise, kapag natapos ko na ang kontrata sa hotel sa susunod na buwan. Hindi na tayo aasa pa sa pera ni Mama. Makakaalis na tayo rito sa impyernong ito at bibili na tayo ng sariling kondo. Naniniwala ako sa'yo. Alam kong ginagawa mo ito para sa atin. Magpahinga ka na sa taas. Baka magising si Mama at makita ka rito sa silid ko. Mag-aaway na naman kayong dalawa dahil sa akin. Salamat. Ang swerte ko talaga sa'yo dahil napakabait at napakahaba ng pasensya ng naging asawa ko. Pangako, babawi ako sa'yo. Mahal kita, Derek. Sige na, pumasok ka na sa kwarto mo at magpahinga. Nang tuluyang nakalabas si Derek, agad na napawing ngiti sa labi ni Lucy. Humiga siya sa kanyang kama habang nakatingin sa kisame ng madilim na silid. Ang bawat segundo sa mansyong ito ay naglalapit sa kanya sa katapusan ng kanyang misyon. At sa pagkakataong ito, hindi lang ang pagbagsak ng Red Dragon ang kanyang hihintayin, kung hindi ang pagharap sa huling barahang ipapadala ni Matilda para tapusin ang kanyang buhay sa labas ng mansyon. Gabi na, ngunit maliwanag pa rin ang mga ilaw sa salas ng mansyon Monte Claro. Nakaupo si Matilda sa sofa habang kunwaring uubo-ubo. Hawak ang kanyang dibdib na tila ba nahihirapang huminga. Si Lucy naman ay kapapasok pa lamang sa sala mula sa kusina. May hawak na basahan sa kanyang kamay. Lucy! Lucy, nasaan ka na namang hampas lupa ka? Bingi ka na ba? Nandito po, Mama. Ano pong kailangan nyo? Katatapos ko lang po maghugas ng mga plato sa kusina. Ubus na ang mamahaling gamot ko sa hika. Yung important na inhaler na binili ni Derek. At ngayon ko kailangan yan. Dahil sumisikip na naman ang dibdib ko. Mama, alas 11 na po ng gabi. Sarado na po ang butika sa loob ng subdivision natin.
Baka po pwedeng bukas ng umaga na lang natin bilhin. O kaya gisingin natin ang driver nyo. At talaga gusto mo kong mamatay rito ngayon din? Ang driver ay tulog na. At bakit ko gigisingin ang taong nagtatrabaho ng maayos? Kung may katulog naman ako rito, na walang ginagawa kundi ubusin ang pera ng anak ko. Doon ka bumili sa 24-hour pharmacy sa labas ng subdivision sa tabi ng highway. Pero mama, medyo malayo po yun kung lalakarin. At balita ko po ay madilim ang daan doon kapag ganitong oras. Wala rin pong mga tricycle na pumapasok sa subdivision natin ngayon. Di maglakad ka. Napakatamad mo talaga. Kung si Beatrice lang sanang nandito, hindi niya ako titiisin ng ganito. Ipagmamaneho niya ako kahit anong oras. Pero ikaw, napakawalang silbi mo. Umalis ka na ngayon din at huwag kang babalik ng walang dalang gamot. Opo mama, kukunin ko lang po ang pitaka ko at lalabas na ako. Sige, lumabas ka. At siguradong hindi ka na makakatapak muli sa mansyong ito kahit kailan. Mabilis na kinuha ni Lucy ang kanyang pitaka sa kanyang silid. Sa ilalim ng kanyang jacket, palihim niyang isinuot ang kanyang tactical belt na may laman na earpiece, lockpick at isang maliit na tactical knife. Lumabas siya ng mansyon at dumaan sa malawak na kalsada ng subdivision. Habang papalapit si Lucy sa main gate ng subdivision, naramdaman agad ng kanyang matatalas na pandama ang isang kakaibang presensya. Isang taong tahimik na nakasubaybay sa kanya mula sa madidilim na anino ng mga puno. May nakabuntot na. Napakatahimik kumilos. Akala niya siguro hindi ko siya nararamdaman. Ito ang nasa isip ni Lucy habang pinakikiramdaman ang taong nakabuntot sa kanya. Pagkalabas niya ng main gate, hindi siya dumiretso sa patag at maliwanag na highway kung saan madaling makagawa ng ambush ang isang hitman. Sa halip, lumiko siya patungo sa mas masikip, madidilim at pasikot-sikot na mga iskinita sa gilid ng commercial district. Ang lalaking nakaitim na jacket na may suot na sombrero, si Leo, ay mabilis na sumunod sa kanya. Nagtataka ito kung bakit biglang nag-iba ang daan ng target. Saan papunta ang babaeng ito? Hindi ito ang daan patungo sa butika. Mabilis na pumasok si Lucy sa isang makitid na iskinita na napapaligiran ng mga lumang padera ng mga bodega. Ang bahaging ito ay walang kahit isang ilaw at tanging liwanag ng buwan lamang ang makikita. Agad na sumunod si Leo. Ngunit pagpasok niya sa sulok, laking gulat niya nang makitang wala ng tao. Blanko ang iskinita. Saan nagsuot yung babae? Imposibleng makataka siya ng ganun kabilis. Ako ba ang hinahanap mo? Nagulat si Leo. Ngunit dahil sa kanyang profesional na reflexes, mabilis siyang umikot at humugot ng isang tactical blade upang isaksak sa liig ni Lucy. Subalit, mas mabilis si Lucy. Bago pa man dumapo ang talim, iniwas ni Lucy ang kanyang ulo ng bahagya. Hinawakan ang pulso ni Leo at ginamit ang sarili nitong puwersa upang pilipitin ang kanyang kamay. Sino ka? Mabilis na naging defensive si Lucy. Sinalag niya ang suntok ni Leo gamit ang kanyang braso. Sinundan ito ng isang napakabilis na siko sa panga ng hitman. Isang malakas na sipa sa kanyang tuhod. Narinig ang tunog ng pag-crack ng buto at napaluhod si Leo sa basang simento ng iskinita. Bago pa man itong makabawi, nasa likod niya na si Lucy. Nakalakang braso sa kanyang liig at ang sariling kutsilyo ni Leo ay nakatapat sa kanyang lalamunan. Huwag kang gagalaw. Kung gusto mo pang sikatan ng araw. Sino nagpadala sa'yo? Hindi ko alam. Isang kliyente lang ang kumontak sa akin sa dark website. Hindi ko alam ang pangalan niya. Huwag mo akong lokohin. Si Matilda Monteclaro ang nag-hire sa'yo sa halagang 5 milyong piso. At si Hector ang nag-abot ng pondo. Tama ba ako? Paano mo nalaman? Hindi ka ba talaga? Hindi ka isang simpleng asawa lang. Hindi mo kailangan malaman kung sino ako. Ang kailangan mo lang gawin ay sumunod sa akin kung gusto mong mabuhay.
Ilabas mo ang telepono mo. Anong gagawin mo? Tawagan mo si Matilda. Sabihin mo sa kanyang tapos na ang trabaho mo. Patay na ang target. Nanginginig na inilabas ni Leo ang kanyang telepono habang nananatiling nakatutok ang kutsilyo sa kanyang liig. Idinayal niya ang numero ni Matilda. Sa mansyon, agad na sinagot ng matanda ang tawag ng may halong pananapik. Hector? Hindi. Leo, darling. Tapos na ba? Malinis ba ang pagkakatrabaho? Opo, madam. Tapos na po. Wala nang manugang nyo. Hindi na siya babalik. Malinis ang pagkakagawa. Walang nakakita sa akin. Napakahusay. Ipapadala ko na ang kalahati ng bayad sa account mo ngayon din. Siguraduhin mong mawawala ka muna sa lungsod na ito para walang kahit anong connection sa akin. Very good, Leo. Ibinaba ni Matilda ang tawag ng may malaking ngiti. Sa madilim na iskinita, dahan-dahang ibinaba ni Lucy ang telepono ni Leo. Ayan. Nagawa ko na ang gusto mo. Pwede mo na ba akong pakawalan? Aalis na ako sa bansa. Pangako. Hindi mo na ako makikita rito. Pakawalan? Nagkakamali ka. Hindi ako nagpapakawalan ng kriminal na tulad mo. Phoenix to control. Pakipick up ang target. Dalhin siya sa Safe House Bravo. At i-detain ng mahigpit. Siguraduhin wala makakakontak sa kanya. Copy that. Naka-standby na ang backup team sa labas ng subdivision. Papunta na sila sa loob ng 2 minuto. Malinis ba ang pagkakahuli? Malinis. Naniwala si Matilda na patay na ako. Ito na ang huling mitya para sa kanyang pagbagsak sa gabi ng kanyang kaarawan. Ibinaba ni Lucy ang communicator. Sa loob ng ilang sandali, dumating ang isang itim na van ng NSI. Mabilis na isinakay ng mga armadong ahente si Leo na wala nang nagawa kung hindi ang sumunod ng tahimik. Batid na wala na siyang laban sa kapangyarihan at lakas ng babaeng nakaharap niya ngayong gabi. Pinagmasdan ni Lucy ang pag-alis ng sasakyan habang dahan-dahang pinupunasan ang kanyang tactical knife. Isang hakbang na lang at matatapos ng kanyang misyon sa mansyon Monte Claro. Sa loob ng isang pribadong kwarto sa Safe House Bravo ng NSI, seryosong nakatitig si Lucy sa salamin habang nilalagyan ng tila dugong likido ang gilid ng kanyang ulo at ang kanyang liig. Sa tabi niya, hawak ni Director Albert ang isang high-tech camera. Kapag nakita ito ni Matilda, wala siyang dahilan para mag-ingat. Pwede nilang ituloy ang transaksyon nang walang pag-aalinlangan. Yun naman talagang gusto natin. Kapag nalaman niyang patay na ako, magiging kampante siya. At kapag nakampante ang isang kriminal, doon sila nagiging pabaya. Nakaredy na ang phone ni Leo. Isasend natin ito gamit ang decoy server para hindi matrace ang lokasyon natin. Kunin mo na ang anggulo. Siguraduhin mo medyo madilim para mas mukhang kapani-paniwala sa tabi ng kalsada. Kinuha ni Albert ang larawan. Isang nakakapangilabot na imahe ng dugoang si Lucy ang lumitaw sa screen. Sa loob ng 3 segundo, ang larawan ay matagumpay na naipadala sa pribadong numero ni Matilda. Samantala, sa loob ng kanyang marangyang kwarto sa mansyon Monte Claro, humihigop ng mamahaling inumin si Matilda habang nakatitig sa kanyang cellphone. Biglang tumunog ito at nang makita ang larawan mula kay Leo, isang napakalawak na demonyong ngiti ang sumilay sa kanyang lapi. Sa wakas, ang dumi sa buhay ko, nalinis din. Hector, pumasok ka rito. Mabilis na pumasok sa Hector ang kanyang kanang kamay mula sa pasilyo. Madam, mukhang napakaganda ng gabi natin. Tingnan mo ito, Hector. Ang hampas lupang yan, nakahandusay na sa gilid ng highway. Sinasabi ko na nga ba, walang laban ang dumi ng squatter sa pera ko. 5 milyon lang. Burado ang salot. Magaling ang trabaho ni Leo. Wala ring naiulat na kahit anong gulo sa labas ng subdivision. Para sa publiko, isang karaniwang hit and run lang ito. Kapag natagpuan ang katawan niya. Siguraduhin mong mailipat na ang kalahati ng bayad sa account ni Leo ngayon din. At sabihan mo siyang lumipad agad paalis ng bansa. Ayaw ko ng kahit anong mitsan na magtuturo sa akin kapag nagsimula ng mag-imbestiga ang mga pulis. Nakaschedule na po ang pag-transfer, madam. Pero,
Paano naman po si Sir Derek? Iiyak lang yun ilang araw. Pero kapag binigay ko na sa kanya ang pondo para sa construction firm niya, makakalimutan din niya ang babaeng yan. At saka, narito naman si Beatrice para punan ang pangangailangan niya. Mas bagay sila. Nakaayos na rin po, madam. Ang lahat para sa birthday party niyo bukas sa ballroom ng hotel. Naka-standby na ang mga foreign buyers para sa delivery ng mga kargamento sa sport. Alas 9 ng gabi. Bukas ang magiging pinakamalaking gabi ng buhay ko, Hector. Ang pagbagsak ng mga kaaway ko at ang pagpasok ng bilyon-bilyong pondo para sa Red Dragon. Walang pwedeng sumira nito. Lumipas ang ilang oras at nang magmadaling pumasok si Derek sa loob ng mansyon ay alas 3 ng madaling araw. Magulo ang kanyang buhok, basa ng pawis ang kanyang mukha at bakas ang matinding takot sa kanyang mga mata. Agad niyang nakita ang kanyang ina pababa ng hagdan habang nagpapahid ng cream sa mukha nito. Ma! Ma! Nasaan si Lucy? Kanina ko pa siya tinatawagan. Pero hindi ko makontak ang cellphone niya. Pinuntahan ko na ang butika sa labas ng subdivision. Pero sarado na raw kanina pa. Ano ba naman yan, Derek? Anong oras na para mambulahaw ka rito? Malay ko ba kung nasaan ang asawa mo? Baka naman napagtanto niyang hindi siya bagay sa pamilyang ito, kaya kusang lumayas. Hindi ganon si Lucy, ma. Alam kong pilit mo siyang pinalabas kagabi para bumili ng gamot mo. Sahi ka! Sabi ng gwardya sa gate. Nakita niyang lumabas si Lucy, pero hindi na bumalik. Bakit mo siya pinilit lumabas ng ganong oras? Aba, Derek, sinisisi mo ba ako ngayon? Ako na may sakit sa puso. Tinulungan ko lang siyang maging kapaki-pakinabang bilang asawa mo. Pero anong ginawa niya? Baka nagnakaw pa yon ng mga gamit ko bago umalis. Isang magnanakaw na tagay-squatter. Ano pa ba ang aasahan mo dyan? Ma, huwag mong pagsalitaan ng ganyan si Lucy. Asawa ko siya. Kung may mangyaring masama sa kanya sa daan, hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Huwag mo akong sigawan sa sarili kong pamamahay. Kung gusto niyang umalis, hayaan mo siya. Mas mabuti nga yan para makapag-focus ka na sa kumpanya mo. Bukas na bukas din, bago magsimula ang aking party, pipirmahan ko na ang karagdagang pondo para sa construction firm mo. At kalimutan mo na ang babaeng yan. Pera? Palagi na lang pera, ma. Bakit ba napakahalaga ng pera sa'yo kesa sa buhay ng tao? Dahil ang perang bumubuhay sa'yo ngayon, Derek. Kung wala ang pera ko, matagal nang bagsak ang kumpanya mo at naghihirap ka sa kalsada kasama ang asawa mong hampas lupa. Pumasok ka na sa kwarto mo at magpahinga. Tumayo si Matilda at dumiretso sa kanyang study room nang walang kahit na anong pakialam. Habang si Derek naman, dahan-dahang lumakad patungo sa maliit na silid ni Lucy sa tabi ng kusina. Binuksan niya ang pinto. Madilim at malamig ang silid. Nakakalat pa rin ang mga damit ni Lucy na itinapon ng kanyang ina noong nakaraang araw habang hinahanap ang nawawalang singsing. Umalis si Derek sa pintuan at lumapit sa maliit na foam ng higaan. Napaluhod siya sa sahig habang nakatitig sa bakanteng espasyo. Nakita niyang simpleng kahon ng singsing sa kanilang kasala. Sa ibabaw ng maliit na mesa, binuksan niya ito at nakitang silver wedding ring na binili niya para kay Lucy. Lucy, nasan ka na ba? Patawarin mo ko. Napakaduwag ko kung naging matapang lang sana ako. Na ipagtanggol ka kay mama. Hindi ka sana aabot sa ganito. Sa kabilang banda, sa study room, abala si Matilda sa pakikipag-usap sa telepono kay Beatrice. Ang mukha niya ay napuno ng excitement at plastic na ngiti. Oh, Beatrice, darling. Yes, everything is perfect. Nakaready na ang VIP table para sa'yo bukas. At huwag kang mag-alala tungkol kay Lucy. Hindi na siya magiging problema sa atin. Nakuha na niya ang leksyon na nararapat sa kanya. Talaga po, tita? Nasaan na po siya? Basta, darling, sabihin na lang natin na bumalik na siya sa kung saan siya nararapat. Sa butikan.
Kaya bukas, ikaw lang ang kailangang makatabi ni Derek sa stage. Maghanda ka na ng pinakamaganda mong gown. Naku tita, excited na po ako. See you tomorrow po. Ibinaba ni Matilda ang telepono habang tumatawa ng malakas sa dilim ng kanyang study room. Walang kahit anong bakas ng konsensya sa kanyang mukha. Para sa kanya, ang lahat ng balakid ay ganap ng naalis at handa ng entablado para sa kanyang ingranding tagumpay bukas ng gabi. Sa kabilang panig naman ng lungsod, nakatayo si Lucy sa tapat ng monitor ng safe house habang pinapanood ang bawat galaw ni Matilda sa nakatagong kamera sa study room. Ang kanyang mga mata ay walang kahit na anong emosyon kung hindi isang malamig at paghatol ng katarungan. Magdiwang ka muna ngayon, Matilda. Dahil bukas, sa mismong engrandeng party mo, sisiguraduhin kong mararanasan mo ang impyernong ginawa mo sa akin. Sa loob ng napakarangyang Grand Ballroom ng Monte Claro Hotel, maririnig ang mahinang tugtog ng klasikal na musika habang naglalakad ang mayayamang negosyante, mambabatas at mga banyagang bisita na nakasuot ng mamahaling kasuotan. Sa isang gilid, nakatayo sina Beatrice at Cassandra habang sumisip-sip ng inumin. Darling, sigurado ka ba talaga dyan kay Derek? Tingnan mo siya sa VIP table. Parang pinagbagsakan ng langit at lupa. Mukhang wala siyang gana makipag-usap kahit kanino ngayong gabi. Sayang naman ang mamahaling tuksido niya kung ganyan ang mukha niya. Nako, Cassandra, wag mo na siyang pansinin. Nag-iinarte lang yan dahil biglang naglaho yung hampas lupang asawa niya nung isang gabi. Isang taga-squatter niya nagnakaw lang naman yata ng gamit bago tumakas. But once Tita Matilda transfers the additional funds for his construction firm, he will realize who is truly best for him. Ako lang naman ang may sapat na yaman para iligtas ang kumpanya niya sa pagbagsak. Hindi ba halata? Balita ko nga, hawak na raw ni Tita Matilda ang pirma ng bank manager para sa pondo. Sobrang yaman talaga ng pamilya Monteclaro, no? Walang kapantay rito sa alta sosyedad. Siyempre naman. Kaya panoorin mo ako mamaya kapag tinawag ako sa stage para makasayaw si Derek bilang espesyal na bisita. Tingnan natin kung hindi mapawi ang lungkot sa mukha niya. Deserve ko ang posisyon nito. At saka, sino ba naman na may gustong makasama ang isang babaeng amoy kusina habang buhay? Wala, di ba? Sana nga, girl. Kasi sa ngayon, mukha siyang bangkay na binihisan lamang ng mamahaling damit ni hindi man lang tumitingin sa direksyon mo mula kanina. Sandali lang yan. Kapag nakita niya ang halaga ng family ko, luluhod yan sa harap ko. Samantala, sa tapat ng VIP table, tahimik na nakaupo si Derek habang nakatitig sa kanyang baso ng whiskey. Ang kanyang mukha ay maputla at walang kahit na anong sigla. Ma, hindi ko talaga kayang magpanggap na masaya ngayon rito. 3 araw na nang mawala si Lucy at walang kahit anong balita mula sa mga pulis. Paano mo nagagawang tumawa at makipag-usap sa bisita mo na parang walang nangyari? Wala ka ba talagang puso? Derek, pwede ba? Huwag mo kong sirain sa harap ng mga sikat na tao. Napakaraming mambabatas, senador at mayayamang negosyante ang nakatitig sa atin ngayon. At narito si Mr. Ivanov, ang pinakaimportanteng banyagang kasosyo natin sa negosyo. Huwag kang maboryo dyan na parang bata na nawalan ng laruan. Negosyo! Pera na naman, ma! Tao si Lucy. Asawa ko siya. Alam kong naging malupit ka sa kanya. Pero hindi ko akalain na magagawa mo siyang pabayaan ng ganito matapos siyang lumabas para lang sa gamot mo. Kung may nangyaring masama sa kanya sa daan, kasalanan mo yun. Huwag mo kong masumbatan dyan. Derek, ang asawa mo ang nagboluntaryong lumabas. At kung naglayas man siya dahil hindi niya kaya ang marangyang buhay rito, mabuti ngayon. Nakawala tayo sa dumi ng squatter na dinala mo sa mansyon ko. At saka, narito naman si Beatrice.
Isang maganda, mayaman at edukadang babae na handang maging asawa mo at magbigay ng bilyon-bilyong pondo sa kumpanya mo. Bakit mo ba pinag-aaksayahan ng panahon ang basurang yun? Dahil mahal ko siya, ma. At hindi ko kailangan ang pera na Beatrice para mabuhay. Kung alam ko lang na ganito ang gagawin mo sa buhay ko, hindi ko tatanggapin ang tulong mo para sa kumpanya ko. Pinagsisisihan kong nakinig ako sa'yo. Talaga ba, Derek? Kung hindi mo tatanggapin ang tulong ko, handa ka na bang makitang mabilanggo ang mga empleyado mo kapag nag-file ng bankruptcy ang construction firm mo bukas ng umaga? Handa ka na bang mawala ang lahat ng pinaghirapan mo? Kaya umayos ka dyan. Dahil pagkatapos ng speech ko, pipirmahan na natin ang karagdagang pondo. Ipakita mo ang respeto sa akin. Napakasama mong tao, ma. Sana, hindi na lang kita naging ina. Sana, lumayas na lang kami ni Lucy. Noon pa. Sa likod ng stage, palihim na lumapit si Hector kay Matilda upang magbigay ng ulat. Madam, nasa labas na ang mga foreign buyers natin. Naka-standby na ang sasakyan sa likod ng hotel. Si Mr. Ivanov ay naghihintay lang ng tawag nyo para makipagkita sa VIP lounge pagkatapos ng sayaw ni na Derek at Miss Beatrice. Napakabuti, Hector. Ang mga kargamento sa daungan, malinis ba ang pag-atras ng mga barko? Opo, madam. Naka-clear na sa port. Ang pondo mula sa Red Dragon Syndicate ay pumasok na rin sa lihim nating account sa Switzerland kanina pang hapon. Isang pirma lang ninyo sa Safe House Ledger mamaya. Tapos na ang pinakamalaking transaksyon ng taon. At si Leo, wala ba siyang iniwang bakas? Hindi ba siya gumawa ng ingay? Hindi ko pa po siya makontak mula kagabi, madam. Malamang ay lumipad na siya paalis ng bansa para makaiwas sa gulo. Huwag po kayo mag-alala. Kilala ko si Leo sa pagiging tahimik at malinis magtrabaho. Mas mabuti, Gayan. Kapag wala ng Lucy at wala ng banta sa pamilya natin, ngayon, oras na para sa talumpati ko. Ihanda mo ang projector para sa charity slides. Masusunod po, madam. Handa na ang lahat sa control room. Umakyat si Matilda sa entablado habang kinukuha ng MC ang mikropono. Magandang gabi sa ating mga kagalang-galang na bisita. Ngayong gabi, ipagdiriwang natin ang ika-6 na kaarawan ng isang babaeng hindi lang kilala sa kanyang kagandahan at talino, kundi sa kanyang walang sawang pagtulong sa mga mahihirap sa pamamagitan ng Monte Claro Foundation. Let us all welcome Madam Matilda Monteclaro. Matapos ang napakalakas na palakpakan, nagsimulang magsalita si Matilda na may hawak na mikropono, suot ang kanyang pinaka-plastic at malambing na ngiti. Maraming salamat sa inyong lahat, sa aking pamilya, sa aking mga bahal na kasosyo sa negosyo at sa aking nag-iisang anak na si Derek. Ang gabing ito ay hindi lang selebrasyon ng aking kaarawan. Ito ay selebrasyon ng integridad, dangal at katapatan ng pamilya Monteclaro. Sa aking buhay, palagi kong itinuturo sa aking anak na ang pagpili sa tama at ang pagpapanatili ng malinis na pangalan ang pinakamahalagang bagay. Hindi natin dapat hinahayaan na madungisan ang ating pamilya ng mga elementong galing sa dumi o basang kalsada. Ang Monteclaro ay palaging mananatili sa tuktok, malinis at walang dungis para sa kinabukasan ng aking anak at ng ating mahal na komunidad. Si Lucy ang tinutukoy niya dyan. Napakatalas talaga ng dila ni tita. Kaya naman sa darating na taon, mas palalakihin pa natin ang ating mga negosyo at donasyon upang patunayan
na ang Monteclaro ay hindi kailanman matitinag ng kahit na sino. Alas 9 na ng gabi. Oras na para sa pirmahan. At bago ko tapusin ang aking talumpati, nais kong tawagin sa aking tabi ang aking pinakamamahal na anak na si Derek at ang ating napakagandang bisita, si Beatrice. Ayan na. Cassandra, panoorin mo ko. Eksaktong pagpatak ng alas 9, ang dambuhalang crystal chandelier ay kumislap ng 2 beses bago tuluyang namatay. Ang buong ballroom ay napuno ng matinding karimlan, maging ang emergency light at ang tunog ng mikropono ay ganap na nawala. Ang silid ay napuno ng bulong-bulungan at sigawan ng takot ng mga elitista ang bisita. What is happening? Bakit biglang namatay ang kuryente? Ay, ang dilema. May generator ba ang hotel na ito? 5-star hotel, tapos walang backup generator. Hector! Ano nangyari sa kuryente? Ayusin mo na yan ngayon din. Bakit patay ang lahat ng ilaw? Control room! Control room! Anong nangyari sa breaker nyo? Bakit patay ang generator? Sumagot kayo! Tanging static ang nakakapanindig balahibong katahimikan ang sumagot mula sa walkie-talkie habang ang mga tao ay nagsisimulang kabahan sa loob ng madilim na silid. Sinong may gawa nito? Hector, bilisan mo. Nasaan ang mga tagapamahala ng hotel na ito? Napakalaking kahiyan dito sa aking mga panauhin. Madam, hindi sumasagot ang engineering room. May sumabutahe raw sa main breaker, sa basement. Cassandra, hawakan mo ko. Baka may mga masamang elemento na pumasok. Sobrang dilim, wala akong makita. Huminahon ka, Beatrice. Walang mangyayaring masama. Ma, baka ito na ang ganti sa lahat ng kasamaan mo. Nararamdaman ko, may malaking paparating sa atin sa gitna ng dilim na ito. Tumahimik ka, Derek. Walang ganti-ganti. Isang simpleng power outage maayos din sa loob ng 5 minuto. Biglang narinig ang isang tunog ng pagbalik ng ilaw. Isang tambuhala at napakaliwanag na puting spotlight ang biglang bumukas sa tapat ng double door sa likod ng ballroom. Ang matalim na liwanag na ito ay direktang tumama sa malaking pinto na dahan-dahang bumubukas ng kusa. Sa gitna ng spotlight, tumambad ang isang napakagandang babae. Nakasuot siya ng isang marangyang makintab at madilim na pulang crimson gown na may napakahabang slit sa kanyang hita. Si Lucy, pero hindi nang mahinang si Lucy, nakilala nila. Ito na ang tunay na anyo ni Agent Phoenix ng National Security Intelligence. Lucy? Imposible. Patay ka na. Dapat patay ka na. Si Lucy? Paano siya nagkaroon ng ganyang kagandang gown? At bakit ibang-iba siya ngayon? Diyos ko, siya ba talagang sinasabi mong katulong, Beatrice? Mukha siyang isang makapangyarihang reyna na handang magmando ng isang hukbo. Lucy, bumalik ka. Magandang gabi sa inyong lahat at maligayang kaarawan sa iyo, Matilda Monteclaro. Sino may gawa ng sabutahing ito? Hector, tawagin mo ang lahat ng bodyguards. Palayasin ninyo ang impostor na yan. Isang basura na pumasok ng walang permiso. Huwag kang masyadong magmadali, Matilda. Hindi ba't gusto mong makita ang resulta ng 5 milyong pisong binayad mo kay Leo noong isang gabi? Biglang pumukas ang isa pang maliwanag na spotlight sa likod ni Lucy. Dahan-dahang pumasok sa bulwagan si Leo, ang hitman. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa. May benda sa braso. Nanghihina ang mga tuhod. Ngunit kusang naglalakad habang nakaposa sa mga kamay sa kanyang likod. Binabantayan ng 2 armadong ahente na nakasuot ng tactical gear sa likuran niya. Leo? Madam, si Leo. Nahuli siya ng mga otoridad. Leo, sabihin mo sa harap ng lahat ng mga kagalang-galang na bisitang ito, sino ang nag-hire sa'yo para tapusin ang buhay ko? Si Matilda.
Si Matilda Monteclaro. Binayaran niya ako ng 5 milyong piso. Sa pamamagitan ng kanang kamay niyang si Hector. Inutusan niya akong patayin ang asawa ng anak niya sa labas ng subdivision nung isang gabi para malinis ang pamilya niya. Ang buong ballroom ay napuno ng napakalakas na bulong-bulungan. Ang mga senador, mambabatas at mayayamang negosyante ay nagtinginan ng may matinding pandidiri at gulat sa kanilang mga mukha. Oh, Diyos ko, si Matilda Monteclaro, nagpapanggap na pilantropo, pero nagpapapatay ng sariling manugang. Oh, napakasama na matandang yan. Ang sarili niyang manugang, pinapapatay niya dahil lang sa estado sa buhay. Sinungaling! Kasinungalingan yan! Sino ang nagbayad sa inyo para sirain ang pangalan ko sa harap ng aking mga bisita? Derek, huwag kang maniniwala sa kanila. Baka na lang ito ng hampas lupang yan para sirain ang kumpanya mo. Ma, totoo ba? Totoo bang ipinapatay mo si Lucy? Kaya pala kampante ka nung gabing nawala siya. Ganyan ka na ba kasama? Derek, makinig ka sa akin. Tapos na ang pagbabalat kayo mo, Matilda. Oras na para singilin ka sa impyerong pinaranas mo sa akin, araw-araw. Lumapit ng gusto si Lucy kay Matilda. Isang napakabilis at malakas na pagkilos. Isang napakatinding sampal ang dumapo sa kanang pisngi ni Matilda. Halos mapatagilid ang kanyang buong ulo at tumilamsik ang kanyang mamahaling hikaw sa sahig. Ang sampal na ito ay para sa pagpaplano at pag-utos mong tapusin ang buhay ko. Walang iya ka. Isang basurang tulad mo. Sasampalin ako sa sarili kong party? Mabilis na itinaas ni Matilda ang kanyang kanang kamay upang sampalin pabalik si Lucy ng buong lakas. Subalit, isang napakaswabing pag-iwas ng ulo. Mabilis na nasalo ni Lucy ang braso ni Matilda gamit ang kanyang kaliwang kamay. Mahigpit ang pagkakahawak niya na naging dahilan upang dumaing sa matinding sakit ang matanda. Aray, ang kamay ko! Bitiwan mo ako! Hector! Tulog! Habang hawak ang kamay ni Matilda, para hindi ito makagalaw o makaiwas, itinaas ni Lucy ang kanyang kanang kamay. Ang sampal na to ay para sa pamimintang mo sa akin na magnanakaw ng singsing mo. Ang sampal na to ay para sa pagpilit mo sa akin maglinis sa ilalim ng tirik at nakakapasong init ng araw nang walang tubig at guantes. Ang sampal na to ay para sa pagtrato mo sa akin na parang aso at pagpapaluhod habang binabasagan mo ako ng plorera malapit sa aking muka. Nanginginig na sa takot at sakit si Matilda. Ang kanyang mamahaling make-up ay nagulo na ng pawis at ng luha at ang kanyang buhok ay sumabog na sa gulo habang pilit na humihingi ng tulong. At ang pinakamalakas na sampal na to, isang napakatinding sampal ang nagpalipad kay Matilda patungo sa sahig ng entablado. Napaluhod siya ng tuluyan habang hawak ang kanyang dumudugong mga lapi at pisngi. ay para sa pagwasak, pagtapak, at pag-insulto mo sa silver locket ng aking yumaong ina. Lucy! Tama na! Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka nagkakaganyan? Hayaan mo nga mga pulis ang umayos dito. Mama ko pa rin siya. Susubukan ni Derek na hilahin ang kamay ni Lucy upang pumagitna sa kanila ni Matilda. Ngunit sa isang kisap mata, bago pa man mahawakan ni Derek ang kanyang palad, mabilis na pinihit ni Lucy ang pulso ni Derek at sa isang swaping pag-ikot ng kanyang kamay nang walang kahit na anong kahirap-hirap, narinig ang malakas na pag-click ng kanyang buto. Ah! Aray! Lucy! Ang kamay ko! Bakit napakalakas mo? Napatitig si Derek kay Lucy nang may matinding gulat at ng takot. Ang kanyang asawa na inakala niyang mahina at kailangang protektahan ay may taglay na lakas at bilis ng isang elite soldier. Huwag mo akong hawakan, Derek. At huwag mo akong utusan kung ano ang dapat kong gawin. Dahil sa gabing ito, formal nang nagtatapos ang pagpapanggap ko sa mansyong ito bilang sunod-sunurang asawa mo. Nananatiling nakaluhod si Derek sa tabi ng kanyang umiiyak na ina
sa gitna ng entablado habang ang buong ballroom ay napuno ng nakabibinging katahimikan ng paghatol ng katarungan. Naiwang nakatayo si Lucy sa gitna ng entablado. Si Matilda ay nanginginig sa sahig at si Derek naman nakaluhod habang hawak ang kanyang napilipit na braso. Ang buong ballroom ay nananatiling balot ng matinding takot at bulong-bulungan ng mga elitista ang bisita. Sa may gilid ng VIP exit, palihim na nag-uusap sina Hector at ang banyagang kasosyo na si Mr. Evanov habang dahan-dahang umaatras patungo sa pinto. Mr. Evanov, drama lang ito ng magbiyanan pero masyado ng iskandaloso at mainit ang sitwasyon. Habang abalang lahat, sa entablado, umalis muna kayo. Naka-standby ang sasakyan natin sa likod ng hotel. I agree. This is too messy. My business is worth billions. I cannot be seen in this family drama. Let's go. Dahan-dahan lang ang galaw. Huwag kayong lilikha ng kahit anong ingay o eksena. Habang dahan-dahang humahakbang paatras ang grupo ni na Hector, si Lucy nananatiling nakatalikod sa kanila. Tila nakatitig lamang kay Matilda. Ngunit sa ilalim ng kanyang matatalas na pandama, naririnig niya ang bawat kaluskos ng sapatos at ang mahinang pag-uusap sa pinakadulong bahagi ng pulwagan. Sa isang napakabilis at swabing pagkilos, itinaas ni Lucy ang laylayan ng kanyang pulang crimson gown gamit ang kaliwang kamay. Mula sa kanyang hita na may nakataling tactical holster, mabilis niyang pinunod ang kanyang makintab na pistol gamit ang kanang kamay. Ang binti ko! May baril siya! May baril ang babaeng yan! Damn it. My shoulder. She shot me. Nagkaroon ng matinding sigawan ang buong ballroom. Ang mga elitistang bisita nagsimulang magpanakbo at nagtago sa ilalim ng mga lamesa. Beatrice! Dapa! May baril siya! Barilan na ito! Diyos ko, Cassandra! Paano siya nagkaroon ng baril? Sino ba talaga ang babaeng yan? Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na sumugo ng 4 na armadong bodyguard ni Matilda mula sa dilim upang protektahan ang kanilang boss. Hoy! Ibaba mo ang baril mo! Kung ayaw mong mamatay, ngayon din! Mabilis na sumipa patagilid si Lucy. Tinamaan ang kamay ng guard, dahilan upang tumalsik ang baril nito bago sundan ng isang siko sa mukha nito. Huli na ang babala mo! Mabilis na lumuhod si Lucy at kinaladkad si Derek sa likod ng isang makakapal na VIP table na gawa sa solidong kahoy. Lucy! May baril ka! Ano ba talagang trabaho mo? Sino ka ba talaga? Huwag kang malikot. Kung gusto mo pang mabuhay, Derek, manatili ka lang dyan sa ilalim ng lamesa. Kung ayaw mong tamaan ng ligaw na bala. Barilin niyo siya! Huwag niyo siyang hayaang mabuhay! Hector, gamitin mo ang baril mo! Patayin ninyo ang salot na yan! Madam, hindi ko na kaya! Ang binti ko! Ang daming tugo! Biglang bumukas ang mga dambuhalang pintuan ng ballroom. Sa pagkakataong ito, hindi spotlight ang sumalubong kung hindi mga armadong ahente ng NSI na nakasuot ng full tactical gear na may hawak na mga assault rifle. Kasunod ang mga operatiba ng pulis na may mga shields. NSI! Walang gagalaw! Ibaba nyo ang mga armas nyo! Ngayon din! Napapalibutan ang buong hotel! Walang NSI sa amin. Patayin ang mga ahente. Nagsimula ang matinding palitan ng putok ng baril sa loob ng ballroom. Ang mga natitirang tauhan ng Red Dragon Syndicate ay nakikipagbarilan sa mga ahente habang ang mga bisita ay sumisigawa sa matinding takot. Phoenix to Team Alpha! Phoenix to Team Alpha! May 2 target sa gilid ng South Booth. Ako na ang bahala! Mabilis na gumulong si Lucy palabas ng kanyang taguan. Ginamit ang katawan ng bumagsak na lamesa. Bilang proteksyon, pinatamaan niya ang unang guard sa balikat at ang pangalawa naman sa braso nang walang kahirap-hirap. Aray! Ang kamay ko! Imposible! Ang clumsy na si Lucy. Ang hampas lupang tagay-squatter. Paano siya naging ganyan kalakas? Napansin ni Lucy na may isang natitirang guard na patagong lumapit kay Derek mula sa likod habang may hawak na patalima. Derek! Sa likod mo!
Mabilis na tumakbo si Lucy. Tinalo ng ibabaw ng mesa at mabilis na sinipa sa dibdib ang guard. Dahilan upang tumalsik ito patungo sa mga basag na kristal ng chandelier sa sahig. Prinotektahan niya si Derek sa pamamagitan ng sarili niyang katawan habang patuloy ang pagpapalitan ng putok ng NSI at ng mga natitirang sindikato. Lucy, iniligtas mo ko. Kahit naging masama kami sa'yo. Ginagawa ko lang ang trabaho ko bilang ahente, Derek. Huwag mong bigyan ng ibang kahulugan ito. Matapos ang halos 5 minutong matinding palitan ng putok, tuluyang napabagsak at napusasa ng NSI ang lahat ng tauhan ng Red Dragon Syndicate. Si Hector at si Mr. Evanov ay kasalukuyan ng binibigyan ng first aid ng mga ahente habang nakaposas ang mga kamay. Napakalinis ng trabaho mo, Phoenix. Solid ang pagkakalatag ng bitag. Nakuha na rin ng Team Bravo ang hard drive at ang biometric safe sa study room ng mansyon, gamit ang impormasyon na nakuha mo. Salamat, Director. Nakasecure na ba ang lahat ng ebidensya sa daungan? Oo, nakasil na ang 3 barko na may kargamento ng armas. Tapos na ang maliligayang araw ng Red Dragon Syndicate sa bansa. Dahan-dahang lumapit si Lucy kay Matilda na ngayon ay umiiyak na sa takot habang nakaposa sa mga kamay sa likod ng isang babaeng pulis. Ang ingranding birthday party mo, Matilda, ay naging ingranding pagbagsak mo rin. Maligayang kaarawan muli. Huwag, pakiusap. Huwag niyo akong ikulog. Derek, tulungan mo ko. Mama mo ko, ako ang nagpalaki sa'yo. Nananatiling nakatitig si Derek sa kanyang ina habang dahan-dahang tumutulo ang kanyang mga luha. Batid na wala na silang kawala sa batas. Tuluyan ang bumagsak ang imperyo ni Matilda. Wala na siyang kawala at mas lalong tumindi ang galit niya nang ipagtapat ni Lucy ang katotohanan. Samantala, sinubukang suyuin ni Derek ang babae. Kinumpinsin niyang ayusin muli ang relasyon nila. Lucy, hindi ko alam kung sino ka ba talaga o anong pinanggalingan mo. Pero mahal kita at tanggap ko ang lahat ng yon. At ngayong nakakulong na si Mama, wala nang mga api sa'yo. Pwede na tayong magsama ng matiwasay. Nakakatawa ka naman, Derek. Hindi totoo ang lahat. Bahagi lang yun ng undercover. Kaya hindi mo kailangan tanggapin ang pinanggalingan ko. Ito na ang huli nating pagkikita. Ipagpatuloy mo ang buhay mo. Huwag kang susunod sa yapak ng nanay mo. Kasi baka magharap tayo, pero hindi na bilang mag-asawa. Anong ibig mong sabihin? Makikipaghiwalay ka sa akin? Hindi totoo ang kasal, Derek. Hindi ako si Lucy. Ang lahat ng alam mo tungkol sa akin ay gawa-gawa lang. Sige na, bumalik ka na sa dati mong buhay. Pero Lucy, mahal kita. Ayokong mawala ka. Derek, matuto ka munang tumindig para sa mahal mo. Hindi puro salita. Hindi mo nga kayang ipaglaban ako noon sa pang-aalipusta ni Matilda. Ayusin mo muna ang sarili mo. Yun ang huling salitang narinig ni Derek bago sumakay ng kotse si Lucy kasama ang mga ahente ng NSI ni hindi niya alam ang tunay na pangalan ng babaeng nakasama niya ng 3 buwan sa iisang bahay. Ang mga salitang rin yun ang nagpa-realize sa kanya kung gaano siya kaduwag. Pero yun din ang nagbigay ng motibasyon sa kanya para matutong lumaban. Lumipas man ang ilang taon, si Derek ay hindi nawala ng pag-asa. Umaasa pa rin siya na magkikita silang muli ni Lucy. Maaksyon ang kwento natin ngayon pero nandoon pa rin ang mapang-aping biyanan. Sa inyong palagay mga kaibigan, deserve ba ni Derek ang maiwan? I-komento nyo naman ang inyong opinyon at babasahin natin yan sa susunod nating upload. Huwag nyo rin sanang kalilimutang i-like at i-share ang video na ito para maabot pa natin ang iba pang mga listeners. Maraming salamat! Ay, napakasama na matandang yan! Grabe, mayaman! Mayaman na, pero negosyanteng. Nakuha na rin ng Team Bravo ang hard drive at ang biometric safe sa study room. Ng mansyon. Sige, Noy. Tundok-tundoki lang, Noy. Putol-putol pa.